Total, napakarami po mga taong nagtatanong sa akin, Sir, ano po ba ang balita ng ating second tranche? Ngayon pong December na, kinakailangan po namin ng update. At alam kong napakarami na pong mga taong alam na itong update na ito, pero kinakailangan kong ipaalam talaga sa ating mga minamahal na mga senior citizens na hindi pa alam po kung ano ba ang balita po na dapat nila pong malaman. At ito po, aking ipaparinig po sa inyo ang latest kung maibagay ba po sa inyo ang inyo pong pensyon na increase na hinahangad sa SSS. Pakinggan. Attention sa lahat ng mga SSS pensioners. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang second tranche 1K pension increase. Ano na nga ba ang latest updates? Dahil po, karamihan po sa mga nagtatanong sa akin, Sir, ano ba yung update po na second tranche? Aprobado na po ba? Kasi meron na kaming napakinggan na merong increase sa SSS. Totoo po ba ito? Ano po yung dapat namin na gawin? Ano yung dapat na kaalaman po na dapat niyo maibigay? So ngayon, ibibigay ko ang klaro na impormasyon patungkol po dito. Dahil may kumakalat na video kasi na nadeposito na daw yung second tranche na increase sa mga ATM ng ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Ngayon po mga lolo at lola, hayaan niyo po akong ibigay po ang dapat ninyo pong malaman na impormasyon patungkol po dito sa second tranche 1K pension increase. Ano na nga po ba ang latest update? Magandang araw at magandang buhay, lalo-lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Sa araw na ito, ating klaruhin ang balitang meron na bang second tranche. Kung ikaw handa na, huwag mong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. Ang ating gagawin ngayon ay pag-uusapan natin ang second tranche 1K pension increase sa mga SSS pensioners. Kasi yung nag-comment sa akin, sabi niya, ang tanong po kung ma-increase na ba na pensyon sa mga pensioners sa SSS. Kaya naman, atin itong sasagutin. May nakita akong nag-vlog at sabi niya dito sa kanyang thumbnail na 1,000 second tranche pension increase i-release na. Ngayon, ating puntahan ang page ng SSS para i-verify natin at i-research natin mismo sa website or sa Google para malaman natin kung totoo ba ito o hindi ang kanyang ginawang vlog at para na rin mapatunayan na kung ang second tranche is really mayroon ng tawag dito katotohanan. Ito, hinanap ko sa page ng SSS at wala po silang post patungkol sa second tranche po na 1K pension increase. At saka, pumunta na din ako sa anong tawag dito sa Google para naman i-search kung ano ba yung update. Pero wala po tayong nakuha na article that supports sa 1K pension increase sa SSS. So wala po tayong magagawa, wala pong update, wala pong anong tawag dito. So ibig sabihin, ang post na iyon na ginawang vlog ay for the content, for the clout, for the views, for the money lang po iyon. Tingnan natin kung paano ito siya nangluloko ng tao, itong channel na ito, na dapat ang gagawin natin ay tanggalin na at i-block na kasi nakakadisturbo siya sa mental health ng ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Ating pakinggan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta na po kayo? Ako po si Pangalan at may napakahalagang balita po ako para sa inyo. Ngayong araw na ito na tiyak na magpapasaya sa ating mga senior citizens at pensyonado. Naabutan niyo na po ba ang inyong iAKL pension sa bangko ninyo? Kung hindi pa po, huwag mag-alala dahil may magandang balita ako para sa inyo. Dramatic po mga kababayan, totoo po. Nakumpirma ko na po na ang Yaro, pension para sa ikalawang tranche ay na-deposit dahil sa mga account ng ating mga pensyonado. Pero alam niyo po ba na marami sa ating mga kababayan ay hindi pa rin alam ang tungkol dito?
At may mga bagong detalye po tayong dapat malaman tungkol sa deposito na ito. Noong nakaraang taon, marami sa ating mga pensyado ang naghintay ng matagal para sa kanilang pensyon. May mga delays, may mga problema, sariin at marami ang nagbuluhan kung kailan ba talaga darating ang kanilang inaasahang pera. Ngunit ngayon, may bagong sistema na angya para matiyak na maayos ang pagbibigay ng pensyon sa lahat. Alam niyo po ba na may 3.4 milyong pensyado sa Pilipinas at sa bilang na yan, 85% ay umaasa sa kanilang buwan ng pensyon bilang pangunahing source ng kanilang income. Kaya naman napaka-importante po ng balitang ito. Bukod sa pagdeposito ng pensyon, may nakakagulat na update. Din ang era tungkol sa mga dagdag na benepisyo at programa para sa mga senior citizens na hindi pa nalalaman ng karamihan. Ilala ko sa inyo ang lahat ng detalye tungkol dito, pati na rin kung paano ninyo makukuha ang mga karagdagang benepisyo na ito. Bago po tayo magpatuloy, kung kayo po ay pensyonado o may kapamilya na pensyonado, siguraduhin nyo pong i-click ang like button at i-share ang video na ito para makarating ang importanteng balitang ito sa iba pa nating kababayang senior citizens. At kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga pinakabagong update tungkol sa mga benepisyo at programa para sa mga senior citizens. Simulan na natin mga kababayang senior citizens. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang ikalawang transitional pension ay naipasok na sa mga bangko ng ating mga pensyado. Pero bago ko po i-discuss ang lahat ng detalye tungkol dito, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng nanonood ngayon, lalo na sa mga regular viewers ng ating channel. Alam ko pong marami sa inyo ang umaasa sa mga ganitong update para na makatulong sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay na senior citizens. Natatandaan ko pa nung isang linggo, may tumawag sa akin na si Aling Nena, 72 anyos mula sa Tarlac. Sabi niya sa akin, "Nak, hirap na ako sa pagbabang ko. Lagi akong pumipila ng matagal para malaman kung dumating na ang pensyon ko. Kapag wala pa, uuwi akong luhaan at magtitiis na naman hanggang sa susunod na araw." Nakakadurog ng puso ang mga ganitong kwento. Kaya naman ako'y natutuwa na mabibigyan ko kayo ng magandang balita ngayong araw. Angal mismo ang nagkumpirma sa akin na ang pensyon para sa buwan ng Abril ay naideposit na simula kahapon Abril 14 na at 25. Ang normal na schedule ng pagde-deposito ay tuwing ika-5 araw ng buwan. Pero dahil sa mga pagbabago sa sistema, mas maaga ang pag-release ngayong buwan. Ito ay bahagi ng programa ng NIAGA na tinatawag na Early Pension Delivery System or na sinimulan nila noong Enero 2 at 25, pero sandali lang hindi lahat ay matatanggap ang kanilang pensyon kaagad. May schedule po ito batay sa huling numero ng inyong LARA number. Kung ang huling numero ng inyong LARA number ay 0 tandang bawas 3, na-deposit na po ito kahapon. Kung 4 tandang bawas 6 naman, ngayong araw po, Abril 15. At kung 7 tandang bawas, siyam ang huling numero, bukas po Abril 16 na. Kaya huwag po kayong mag-alala kung hindi pa nyo nakikita ang inyong pensyon sa account ninyo. May nakakagulat ding balita ang isa tungkol sa adjustment ng pension amount na yung 2 at 25. Ayon sa ORS, may karagdagang 3.5% increase sa lahat ng pensyon simula ngayong buwan ng Abril. Ibig sabihin kung ang dating natatanggap ninyo ay 5,000 kada buwan, magiging 5,1 at 75 na po ito ngayon. Hindi man malaki pero malaking tulong na rin po ito lalo na sa panahon na yon na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Marami po sa inyo ang nagtatanong kung automatic ba itong maidadagdag sa pensyon. Ang sagot po ay hindi na kailangang mag-apply o magsumiti ng kahit anong dokumento para matanggap ang increase na ito. Automatic po itong ilalagay sa inyong pension amount simula ngayong Abril. Pero may mas magandang balita pa ako para sa inyo. Ang Laaya ay naglaan din ng Christmas bonus para sa lahat ng pensyado. Ngayong taon nun ang bonus na ito ay ibinibigay lang tuwing Disyembre, pero ngayong taon nagkaroon ng adjustment. Ang kalahati ng Christmas bonus ay ibibigay na sa unang linggo ng Hunyo at ang natitirang kalahati ay ibibigay pa rin sa Disyembre. Ito ay para matulungan ang mga pensyado na magkaroon ng extra cash sa gitna ng taon. Naalala ko po si Mang Jose, 78 anyos mula sa Batangas na nagsabi sa akin noong nakaraang taon, ang hirap maghintay ng Christmas bonus hanggang Disyembre. Maraming gastusin sa gitna ng taon lalo na sa mga gamot at check-up. Ngayon, masasabi ko na kay Mang Jose at sa lahat ng mga katulad niya na may solusyon na ang sa problemang ito. Ayon sa RES, ang mga qualified para sa Christmas
Bonus ay ang lahat ng pensyonado na nakatanggap ng pensyon sa loob ng 6 na buwan bago ang Hunyo at Disyembre. Kung bago ka pa lang nagsisimulang tumanggap ng pensyon. Halimbawa noong Marso 2 at 25, qualified ka pa rin para sa mid-year bonus na ibibigay sa Hunyo. Pero hindi lang po pera ang magandang balita na dala ko sa inyo ngayon. May bagong programang inilunsad ang ELO para sa mga senior citizens na tinatawag na Senior Healthcare Program to. Sa programang ito, ang mga pensyado ay makakakuha ng karagdagang health benefits bukod sa PhilHealth coverage. Ang NC ay magbibigay ng hanggang 0 na medical assistance kada taon para sa mga pensyonado. Maaari itong gamitin para sa mga laboratory tests, gamot at iba pang medical expenses na hindi sakop ng PhilHealth. Para maka-avail nito, kailangan lang pong mag-register online sa RAR website o pumunta sa pinakamalapit na Row branch sa inyong lugar. Si Aling Martha, Pitanios mula sa Quezon City, ay isa sa mga unang nakapag-avail ng SC noong nakaraang buwan. Sabi niya sa akin, napakagandang programa nito. Nakatipid ako ng halos 8,000 sa aking laboratory tests at maintenance medicines. Imagine niyo po 8,000 na nakatipid. Malaking bagay po yon. Para may saka may kawanais mag-apply para sa IC, kailangan lang po ng valid latest pension slip at medical certificate mula sa inyong doktor. Hindi po kailangang mahaba ang proseso at karaniwang ina-approve ito sa loob ng 3 tandang bawas 5 working days. Bukod sa ICA, may bagong programa rin ang natinatawag na Pensioners Assistance for Groceries, OEA. Sa programang ito, ang mga pensyado ay makakakuha ng grocery vouchers worth tisa kada kwarter o 4 na beses sa isang taon. Ang mga vouchers na ito ay maaaring gamitin sa mga partner stores nges kabilang ang SA, Robinsons at Pure Gold. Para makakuha ng EV vouchers, kailangan lang pong pumunta sa pinakamalapit na RAR branch kasama ang inyong latest pension slip. Maaari ring i-claim ito ng inyong authorized representative kung hindi kayo makalalabas ng bahay. Kailangan lang po nilang dalhin ang kanilang valid e-authorization, letter na nilagdaan nyo at photocopy ng inyong lalayi. Marami po sa ating mga senior citizens ang nahihirapan sa pagbili ng mga pangunahing bilihin dahil sa tumataas na presyo ng goods. Kaya naman, ang EA program ay isang malaking tulong para sa kanila. Ikinwento sa akin ni Mang Pedro 82 anyos mula sa Cebu na ang 1,000 voucher ay nakatulong sa kanya para makabili ng bigas, delata at mga toiletes para sa isang buwan. Ngunit nais kong bigyang diin na ang mga programang ito. Ang ati ay para lamang sa mga aktibong pensyonado ng NAYA. Kung ikaw ay retire pero hindi pa nagfa-file ng pension claim, kailangan mo munang i-process ito para maka-avail ng mga nasabing programa. Paano nga ba mag-file ng pension claim kung ikaw ay bagong retiree? Una, kailangan mong kumpletuhin ang formula negatibo 1 o ang application for retirement benefit. Maaari mo itong i-download mula sa RADO website o kumuha sa pinakamalapit na R branch. Kasama ng form na ito, kailangan mo ring isumiti ang iyong valid G-birth certificate at kung ikaw ay may dependents, ang kanilang birth certificates at marriage certificate kung ikaw ay may asawa. Matapos isumiti ang mga dokumentong ito, karaniwang tumatagal ng 30 tandang bawas, 45 days ang processing ng iyong pension claim. Kapag na-approve na, makakatanggap ka ng notice of approval at magsisimula kang tumanggap ng buwan ng pensyon. Pero alam niyo po ba na may paraan para mapabilis ang prosesong ito? Ang NARA ay may tinatawag na Express Lane para sa mga senior citizens na 70 years old and above. Sa Express Lane, mas mabilis ang processing ng inyong mga transactions kabilang ang pension claims. Sa halip na 30 tandang bawas 45 days, maaaring ma-process ang inyong claim sa loob ng tandang bawas 20 days na lamang. Naalala ko si Aling Consuelo, 75 anyos mula sa Davao, na nagkwento sa akin kung gaano kabilis ang kaniyang experience sa Express Lane. Akala ko maghihintay ako nang matagal pero sa loob lang ng 2 linggo na approve na ang aking pension claim. Sabi niya sa akin, bukod sa Express Lane, ang AYA ay may online services na rin para sa mga pensyado. Maaari niyong i-check ang status ng inyong pension, tingnan ang history ng mga natatanggap niyong benefits at mag-update ng personal information gamit ang online portal. Para sa mga hindi masyadong familiar sa technology, huwag mag-alala dahil ang Age Assistance Booths sa kanilang mga branches kung saan may mga staff na tutulong sa inyo sa paggamit ng online services. Nabanggit ko na rin po kanina ang tungkol sa adjustment ng pension amount.
Pero gusto kong idagdag na ang adjustment na ito ay hindi pare-pareho para sa lahat. Ang porsyento ng increase ay nakadepende sa kung gaano katagal kayo naging miyembro ngaya at kung magkano ang inyong naiambag sa loob ng mga taon na iyon. Halimbawa, kung ikaw ay naging miyembro ng SR sa loob ng 20 taon o higit pa at regular na, nagbabayad ng maximum contribution, maaring mas malaki ang iyong increase kumpara sa mga naging miyembro lang ng 10 taon. Ito ay bahagi ng graduated increase system na ipinatupad ng Enero 2015 para malaman kung magkano ang exact increase ng inyong pension. Maaari niyong bisitahin ang IO website at gamitin ang Tension Calculator tool. Kailangan lang ilagay ang inyong number at birthday at otomatikong magbibigay ito ng computation ng inyong bagong pension amount. Yeah. And kapag kayo ay nagagalit dahil sa vlog na iyon na para na-contradict yung pag-iisip ninyo na kayo ay nag-aasa na meron na pero the reality is not yet nag-ibigay ni SSS dahil napakataas pa po ng proseso at marami pong i-consider when it comes to this matter. Ang mangyayari po, meron pong increase na ibibigay si SSS pero hindi po yun second tranche. At yan po ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yun para naman po mas clear sa atin ang balitang ito. Ang balitang ito ay galing po sa philstar.com. Sabi dito, Philippine pensioners under Social Security System or SSS will be receiving, take note, increased monthly payouts. Magsisimula po ito sa Setyembre with annual hikes set through 2027. So, hindi pa ito ninyo makukuha. So, mamaya-maya, i-explain ko. Meron ako ipapakitang data kung paano ba ito mag-work. Bakit magtaas siya hanggang sa 2027. Paano ba ito? Mamaya-maya. The state-run social insurer announced noong Tuesday sa July 31, meron pong 3-year pension increase. O, diba? 3-year pension increase. At for all po ng mga pensioners sa SSS, hindi po pinili lahat po ng mga pensioners sa SSS. The move follows the Social Security Commission approval na may Resolution 340 on July 11, paving the way for a reform program. The state-run insurer says responds a long-standing call for higher pension while ensuring the fund's long-term viability. Take note, each year, the monthly pension will be increased by 10% para po sa mga retirement and disability pensioners at 5% po sa mga death or survivor pensioners. Para po ma-qualify sa yearly increase, ang pensioners must be active magsisimula po sa August 31 of the corresponding year. Ngayon po, that means those receiving pensions as August 31 will be eligible. Kayo po ang mga qualified na mga pensioners na makakatanggap po ng increase. By September 2027, retirement at saka disability pensioners magkakaroon po ng matatanggap na total na 33% increase ng kanilang current na pension. While death survivor pensioners makatanggap po ng benefit na tataas ng 16% hike. For example, ang isang pensioner ay nakakatanggap lamang po ng kanyang pensyon na 2,200. So by September ngayong taon, magiging 2,420. So ibig sabihin, 10% po yung tinaas or 200 pesos. So sa susunod na taon, magkaroon naman po ng 10% increase
for example, this year, 2025, mag-add on ng 10%, which is 2,420. So by the next year, mag-add on na naman ng 10%. So magsimula tayo sa 2,420, magiging 2,662. And magpapatuloy po ito hanggang sa 2027, meaning ang actual peso magkakataas po while even ang anong tawag dito, ang percentage remain constant. So by 2027, ang isang pensioners would be given or receiving, makatanggap ng 728.20 more than their original 2025 amount before any increase took effect. Okay, magbibigay ako ng data para hindi kayo maguluhan. Okay, so meron tayo ditong type of pensioners, current pension, increase under the SSS Pension Reform Program hanggang sa 2027. Okay, ngayon, ang retirement pensioners makakatanggap ng 2,200 per month. So kapag darating na ang Setyembre 2025, so magiging 2,420 na po ito. So the next year, 2026, ang 2,420 na tinatanggap ng pensyon ng ating isang pensioner sa 2025, magiging 2,662. At pagdating naman sa 2027, so magiging 2,928.20. So ang total na makukuha ng ating pensioner sa loob ng 3-year pension increase ay 728.20 pesos, which is a total percentage of 33.1%. So kung ikaw ay isang disability, so ang tinatanggap mo ay 2,000, pagdating po ng September 2025 ay magiging 2,100. Sa September 2026, magiging 2,205. Sa September 2027, magiging 2,315.25. A total of hindi po, sa ano pala ito? Tama, sa survivor pala yung binasa ko. 315, ibig sabihin ang amount po ng percentage is 15.8. So, nakita nyo po yung mga tawag dito, hati po. So, yun po kung ikaw anong klaseng pensioner ka, naka-indicate po dyan kung paano po ito nag-work. So, every year ay meron pong magaganap na increase sa inyong pension by 2027. And it is really a big help na po. Hindi na po siya bad sa mga SSS pensioners. Baka patuloy pa ito na matanggap niyo na po ang mga increase na binibigay ng ating gobyerno, lalo na yung SSS na tinatanggap niyo na pensyon. Sige, so ito yung example na binigay ng SSS. Pension increase ni Lulu June. Sample computation reference, si Lulu June ay may tinatanggap na pension 8,000 per month. So, as of August 31, 2025. So, pagkadating po ng September na naman. September, ang kanyang pension po ay magiging 8,800. Nadagdagan po ito ng 10%, which is 800 po yung nadagdag. So pagkarating naman po ng September 2026, ay ang 8,800 ay dadagdagan po ng another 800. So magiging 9,680. Pagdating naman ng 2027 sa September, magiging ang 9,680 plus 968 kasi 10%. So, ang total na pension ni Lulu June is 10,648. So, mas klaro naman po yung pagkasabi ko, diba? So, ganito po yung mag-work. Every year po, meron po yung i-expect na increase po ng inyong pension.
pensyon. 'Di ba? So mas maganda po ito pakinggan at basahin dahil meron pong parang movement ang inyo pong pensyon na tinatanggap. Kasi maraming nagrereklamo, "Sir, 2,000 lang yung tinatanggap ko na pensyon, hindi ko pa ma-feel kasi kulang pa sa lahat ng aking bibilhin." And that is really true. Yung pera ngayon, mas konti na lang po yung mabibili mo sa ganung halaga. But we are so thankful dahil matutupad na at kahit na ganitong increase, it really help us a lot. Kaya naman, kinuha ko talaga ang impormasyong ito. Binabalita ko talaga ito sa inyo dahil gusto kong malaman ninyo na meron ng increase ang inyo pong pensyong tinatanggap. Nakita ko lamang dito ay mga hindi po siya supporting sa ano pa po yung nasaan ang tawag dito facts when it comes sa second tranche. So fake news po yun, wala po yung katotohanan ang pinost ng vlogger na iyon. So pwede nyo pong i-report iyon. Ito yung dapat na basihan natin pagdating sa second tranche 1K pension increase na maging legit na siya. Una, kinakailangan may advisory na si SSS. Ano ba yung advisory? Ang advisory po ay parang post nila na ipapublic nila na ang isang bagay na ipinaalam nila sa public, yun po yung ibig sabihin. At pangalawa, magbabalita po ang mga radyo, TV when it comes po sa ganitong advisory dahil ipaalam nila sa public talaga more ano yung mga dapat gawin ng mga SSS pensioners or dapat malaman ng mga SSS pensioners. Pangatlo, legit yan kapag yung papasok sa inyong ATM ng mga pension is more than what you expect na pupunta sa inyong ATM. So, ibig sabihin, meron talagang increase. Pang-apat, kasi lagi akong nag-check dito sa kanilang page and even sa kanilang website. Kung meron silang post, memorandum, or ano bang tawag dito, ako mismo ang mapopost dito sa aking YouTube channel at ipaalam sa inyong lahat ang second tranche update. But for now, we don't have any evidence, we don't have any proof, we don't have any verifications na meron second tranche dahil wala pa pong update nito regarding with this. And I am so sorry sa mga laging nagko-comment at laging na-scam ng mga viewer dahil marami ding mga gumagawa ng mga fake news na videos dito sa YouTube para makagain lang ng ang tawag dito pera. And you need to consider to research also, my dear pensioners, para hindi kayo mahihirapan at hindi kayo magagalit pa sa ibang vloggers na nagbigay lamang po ng informations para po ma-inform kayo about the updates sa mga bagay-bagay. So as of this moment po, ang sagot is wala pa pong second tranche sa SSS 1K pension increase. And I hope that this video really helps you to know and gain a lot of knowledge when it comes to that matter. So this is me, Ruel Minusatanyo. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga vlogs dito sa YouTube. And God bless you all.